nagsalita at nagbigay ng kanyang pahayag sa nasabi nga pong depensa ng kampo ni Michelle D. at ni Rian Ramos hinggil sa pagsasampa sa kanila ng kaso ng nasabi nga pong driver ni Rian, na sinasabi na malabo daw ang pangbubugbog na ginawa ni Michelle D. dahil ito ay kasalukuyang nasa Iloilo that day. Kaya naman nananawagan ang presidente ng BACC na si President Arsenio Boy Evangelista sa nasabi nga pong NBI para makita ang oras ng flight ni Michelle D. Dito malalaman kung totoo ba ang depensa ng panig ni Michelle D ng kanyang abogado na di umano ay nasa Iloilo si Michelle D ng January 17 kung saan naganap ang di umano'y pagdetain at pambubugbog kay alias Totoy na driver ni Rian Ramos. Hinggil naman sa sinasabi ng ilang netizen na bakit daw walang pasa, walang sugat or bruises itong si alias Boy Totoy kung talagang siya ay sinaktan or binugbog or tinorture. Narito po ang paliwanag ng nasabi nga pong tumutulong kay alias Totoy ang BACC President na si Arsenio Boy. Ano nga ba ang kanilang explanation dito? VACC flags internal injuries in alleged condo assault of Rian Ramos driver. Volunteers Against Crime and Corruption VACC President Arsenio Boy Evangelista says bruises found all over driver Bonifacio Barros' body were already yellowish, indicating they were sustained days before he was examined by authorities. Evangelista adds Barro, who was allegedly assaulted by Michelle D., Rian Ramos and Samantha Panlilio, reportedly complained of severe pain when coughing after supposedly being kicked and struck on the side, prompting doctors to consider the possibility of rib injuries. Volunteers Against Crime and Corruption, VACC President Arsenio Boy Evangelista pushed back against claims by the defense that Michelle D. could not have been involved in the alleged assault of Rian Ramos' driver Bonifacio Barro, saying her reported trip came only after the incident had already occurred. Evangelista said witness in a video, though not in his possession, support the timeline that the alleged beating happened in the early hours before D flew to Iloilo. Sa nasabi nga pong issue ni ito ay tila makikita na may kinuha talagang mga gamit itong si alias Totoy. Pero ang sinasabi niya ay nagulat na lang siya sa laman ng ampaw na kung saan ay nawala nga sa kwarto ni Michelle D na may mga USB at ang nasabi nga pong ampaw na yon ay may pagkamaselan. At dahil nga nabugbog siya at feeling niya ay nasa dangerous situation siya ngayon dahil nadinig nga niya na nais siyang ipatumba, siguro dahil para pagtakpan ang nasabi nga pong mga photo na iyon na baka kumalat or USB na baka kumalat sa social media ay kailangang tapusin na lang itong si alias Totoy. Dahilan kung bakit kanyang pinagtangkaan ng sariling buhay na tumakas mismo sa 39th floor na siya ay dumaan sa lubid. Ang tanong, ang lubid na iyon ay nakahanda ba talaga para siya ay umalis? But anyway, say nga ng mga netizen, hindi naman ang pagnanakaw ang ipinaglalaban ngayon ni alias Totoy, kundi ang pagtangka sa kanyang buhay at ang pagbubugbog ng nasabi nga pong dati niyang amo na si Rian at si Michelle D. at ang isa pa nilang kasama at ang mga bodyguard ni Michelle D. Anyway, sabi nga lalabas naman ang katotohanan kung sino talaga ang nagsasabi ng totoo. Say nga ng mga netizen, sana kahit ganong kagaling pa ang abogado, makita talaga kung sino ang nagsasabi ng totoo sa kanila. Si alias Totoy ba or ang side ni Michelle D? Well, kung nagnakaw siya, dapat may panagutan pa rin siya sa batas. At kung nabugbog naman siya at pinagtangkaan ang kanyang buhay dahil sa kanyang ninakaw, dapat managot din ang mga gumawa nito. Yan ang ating showbiz top update. Images are all credit to the rightful owners. Please like, share, and subscribe.